Hi Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for March 11 to 17, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates, gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa ngayong week na ito, March 11 to 17, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. May nakita ko dito nag-uusap kayo ng amo nyo or boss. Pwede nag-uusap kayo sa negosyo, sa inyong project. Pwede ang parents nyo din ito. Nagkaroon din ng protection dito. This is big business. Nagkaroon ng protection dito. Okay. So this is all about your career and finances. May nakita kong mother figure dito na kausap nyo. You have strength and power, authority, and protection. And some of you may concern sa excess weight nyo. Sabi nyo mabigat na daw kayo. Ano po ang ganap sa week na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 11 to 17, 2024? Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so this is love. This is love. May nakita kong emotions dito. Romance, attraction, affection. Love is blooming. May nakita akong pag-alaga at pagmamahal dito. Ano pa po ang ganap ngayong week na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius? Spirits Guide. Okay. May gumugulo sa isipan nyo. Confused kayo, nagkaroon ng doubt, may hindi klaro sa inyo. And medyo may nararamdaman kayong takot. Bakit ganito? Regarding ba ito sa isang love life? So, ingatan nyo ang inyong sarili ha. Kailangan ng pagbalansa dito kasi baka matrigger yung anxiety nyo, baka ma-stress kayo, or matrigger yung depression nyo. Kasi nakita ko dito na sobrang lalim ang iniisip nyo. Ano po ang mensahe para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong week na ito, March 11 to 17, 2024. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Diba may hindi klaro sa inyo? Sabi po dito, may mensahe po para sa inyo na the answers are within. Ano pa po ang mensahe? Keep going forward. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 11 to 17, 2024. Weekly Gabay. Ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong week na ito, March 11 to 17,
2024. Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 11 to 17. Clarification po sa card na ito. Dalawa to. So, kuha lang tayo ng isa, ha? Okay. Love life, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 11 to 17, 2024. Clarification po sa card na ito. Okay. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. Aries, Leo, Sagittarius, may dalawa po tayong bagong upload. March 2024, monthly gabay tarot reading, at love reading, monthly gabay tarot reading. Okay? So, check nyo po kasi may makakuha kayong karagdagang mensahe po doon. Maraming salamat po. Ngayong week na ito, March 11 to 17, 2024, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Nakita ko dito na may harmony, pagkakaisa. Nakita ko dito na may plano kayong mag-outing, may ganap po na reunion. Okay, this is good. Kasi may nakita ko dito nag-spend time kayo sa mga bata, sa anak, sa apo, sa pamangkin. This is good. Para maganda to sa inyong energy. Pwede din na nag-reconnect ka ngayon sa inyong inner child. Connecting to your own inner child will refresh you. Nag-spend time ka rin sa old friends nyo o sa mga tao na para mo ring pamilya. Posibleng may pagpatawad na mangyayari. Okay, so this is harmony. Nakita ko dito na very supportive ang inyong family, friends, pwede din co-workers. Naghahatid ito sila ng motivation sa inyo. Kaya pala may lumabas dito. Nagkaroon kayo ng strength, motivation, courage. Na magkaroon kayo ng, sila yung dahilan, isa sa dahilan na magkaroon kayo ng focus at sa pag-achieve ng inyong goal sa buhay. So, nagkaroon ng pagkakaisa. Okay. May nakita ko dito na may against sa inyong desisyon. For example lang ito ha, tuto sa kasal, tuto sa pagkikipagrelasyon sa taong gusto mo. Basta tuto sa inyong desisyon. Pwede din regarding sa career niyo. So, this card advised you na take it as a reminder to try to have an open mind and be respectful of opposing viewpoints. Baka may makuha kayong learning sa kanya.
Kasi may experience siya. So, maingay na yung aso namin. And sa career and money tayo. May concern kayo sa isang tao na abuso. Hindi marunong magpahalaga sa kanyang trabaho, sa katrabaho. May nang abuso ito ng isang power sa isang sitwasyon. Nakita ko yung galit niyo dito. Yung nagtitiis kayo. You're holding your grudges. Kaya hanggat maaga, iwasan niyo to. Kasi nakakasama ito yung energy. Huwag niyong tagapin yung energy niya, ha? Nakakasama yan sa inyo. Okay. Pero may nakita ko dito na, di ba may sabi ko ako dito na may pagpatawad na mangyayari. Meron nga. Baka hihingi ito ng sorry sa inyo. Kasi may nakita kong realization dito. May concern din kayo sa inyong career and money. Some of you na hindi kayo kontento sa kinikita nyo ngayon o posisyon nyo sa trabaho, kaya malalim ang iniisip nyo dito. Sabi po ng card na there is something better for you. Kaya itong disappointment na ito is temporary lamang. Kailangan ng aksyon dito pagbabago. Kailangan mong mag-move on. Huwag niyong tanggapin yung toxic traits, ha? Kasi nakakasama na yan sa inyo. Marahil, nag-iisip ka na lumipat. Kasi, nagkaroon ng toxic traits, di ba? Siguro nailang ka na. Or hindi ka kontento sa inyong, kinikita ngayon or trabaho. So, ingatan ha ang sarili kasi may nakita akong sobrang lalim ng pag-iisip dito. Actually, tama yun yung ginawa mo na kausap mo yung mga mentor mo, elders, yung mga may experience sa inyong buhay karera. Pwedeng parents. May nakita kong mother figure dito na kausap nyo. Kasi magbibigay ito ng advice sa inyo and care, and support. Tapos, kailangan lang talaga ng pagbalanse. Kasi, nakikita ko dito kung kayo lang mag-isa, sobrang lalim ng iniisip nyo. But please be reminded na nakakasama yan sa inyo. Yung sobra-sobra. Kasi ayokong mangyari na magkaroon kayo ng anxiety kasi hindi yan healthy, diba? Ma-stress kayo, ma-trigger yung depression nyo. Huwag kayo mag-isip ng sobrang lalim. Kasi ang sabi po ng card dito na the answers are within. Kailangan nyo lang mag-move forward. Keep going forward. Huwag kayong susuko. Kahit anumang pagsubok yan, huwag kayong susuko. Kasi after this challenges, itong toxic traits ito, consider this a challenge, do not consider this as bad or negative. Kasi may matutunan ka dito Mas makilala mo yung sarili mo kung paano ka mag-handle sa ganitong sitwasyon. Sabi po ng card dito, keep going forward, huwag kayong sumuko. The answers are within, nasa inyo lang. Huwag kayong ma-disappoint kasi may parating na para sa inyo. There is something better for you. You have a support from the group of people, family, friends,
co-workers, pwede. Nakikita ko yung support nila at pagmamahal nila sa iyo. Okay? So, kailangan ng movement dito, Aries, Leo, Sagittarius. Huwag niyong hayaan na matrap kayo sa inyong emotion, sa inyong iniisip ngayon. Kailangan niyang pinupush ka dito eh. Kumbaga sabi dito na, Aries, Leo, Sagittarius, kailangan ng movement, kilos na. Yung sagot ay nasa iyo lang. So, tapos wag niyong hayaan na magkaroon kayo ng stagnation, na wala kayong ginagawa na paraan. Find a solution kung pwede, kung gusto niyong magawa ng solusyon. Tapos, kung mainit pa yung ulo yung nagkaroon ng toxic traits, wag niyo muna. Focus muna kayo sa inyong goal, sa inyong ginagawa dyan. Okay? Huwag kayong magpa-apekto kung hindi naman wala kayong ginawang kasalanan or masama. Okay. Kaya pala ilang tao na yung nilapitan mo na naghihingi ka ng advice. Ang swerte mo nga eh, kasi nagbigay sila ng time sa inyo na to show you na sila yung isa sa dahilan talaga na mabalik yung energy mo. Okay? Ano pa? So, kung kung kumpanya to, nag-iisip kayo, kung gusto nyong lumipat, pag-isipan nyo po na mabuti. Bago kayo lumipat, syempre, dapat sure kayo sa lilipatan nyo. Para hindi kayo ma-zero or mahirapan sa budget nyo. Okay? Mahirap na yun eh, kayong nag-resign ka, tapos bakante ka. Mahirap. Paano na yung bayarin natin? Monthly bills. Pag-isipan po ng mabuti. And this is all about your emotions also. Kailangan mo lang kontrolin to. Huwag nyo yung tagapin yung toxic traits niya. Okay? Keep going forward. Okay. Sa love life, self-love, partnership, and romance, dala-dala mo sa bahay nyo ang yung hinanakit, yung sobrang pagod mo sa kakaisip at sa trabaho. Burnout ka na dito eh. Nagkaroon ng overwork. Feeling uneasy ka sa inyong career path. Actually, hindi to masama kung pag-uwi mo, shinare mo sa inyong partner, sa kasamahan nyo dyan, para ma-express nyo. Or kung hindi kayo komportable sa pag-share sa ibang tao, then sulat kayo sa inyong journal or diary. Ilipat nyo yung lahat ng sama ng loob, bigat ng nararamdaman mo, isipan nyo sa journal. Para masuri mo after kung ano yung punot dulo. Para mabigyan ng solusyon. Nawalan kayo ng gana dito eh. Maaari din na may problema din kayo sa inyong relasyon. Napagod na kayo. Sabi po ng card dito na kailangan yung bigyan ng solusyon dito. Huwag kayong magpadala sa inyong emotion. Kailangan mo i-release to tapos gawa ng solusyon. Sayang yung araw eh.
Kailangan talaga ng aksyon dito, oh. Pinupush ka po. Move forward, Aries, Leo, Sagittarius. Ganun. Okay. Good. Nakikita ko naman dito nagkaroon ng realization. Tapos sabi mo dito na hindi ko kayang akuhin yung lahat ng responsibilidad, trabaho, na mag-isa. Marahil nagkaroon ng honest conversation dito. Kailangan nyo talaga maging true to yourself. And pag-isipan nyo po ng mabuti. Baka nagpadala lang tayo sa ating galit, sa ating emotion. Kasi sa bawat bigkas natin, kung galit tayo or hindi maganda yung pakiramdam natin. Kasi most of them, yung bawat bigkas natin, hindi kasi yan tunay. Ang yung nagsasalita is ego. So mag-ingat lang po sa komunikasyon. Improve your communication also. And express mo na itong sama ng loob mo. Don't worry. Hindi ka nag-iisa. Kasi feeling mo nag-iisa ka lang dito. Nagkaroon pa nga ng dito ng support. Kailangan mo lang maging open. Kasi minsan hindi alam ng ibang tao kung ano yung nararamdaman mo, yung pinagdaanan mo. So kailangan mo maging open. And pili din kayo sa isang tao na yung marunong makinig, yung hindi judger. Kung ayaw nyong ma-judge or kung ayaw nyo sa ibang tao, then sulat kayo sa inyong journal. Okay? Sweltan nyo nga kasi may support kayo dito. Love message para po sa mga single, Aries, Leo, Sagittarius, ngayong March 11 to 17, 2024. Natawa ako kasi pinupush ka talaga ng universe na move forward, kumilos ka, Aries, Leo, Sagittarius. Oo. Pinupush ka talaga dito. Ilang cards na po. The world awaits you. Bangon na. Tama na yan. Kailangan mo i-process yan. I-let go mo na. Ay, ingay naman. Kailangan ko huminto kasi sobrang ingay ng mga aso. Okay. Think first before you judge. Love message po para po sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Aries, Leo, Sagittarius. Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Purong letting go, letting go. Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. Nasabi po dito na kung may tampuhan kayo or galing kayo sa away tapos hinayaan lang kayo ng inyong partner na yung hindi ka kino-comfort, hinayaan niya lang na
na hindi kayo okay, ganon. So, kailangan yung pag-isipan po na mabuti. Reassess. Kailangan na i-address mo na yung hurt feelings mo. Okay? Pasensya na po talaga sa ingay, ha? Hingi po kami ng love message po para sa lahat. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Kilos talaga dito, no? Puro kilos. Okay. Wisdom message po. Spirit's Guide para po kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong March 11 to 17, 2024. Peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Ano pa po ang mensahe? Wisdom message siya po para kay Aries, Leo, Sagittarius. Oh. Okay. Pwede kayong mag-manifest with clear intention. Maaring mag-grant po ito. Kabuang advice niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 11 to 17, 2024 for this week po. Advice po. Spirit's Guide. Oh, this is all about leadership. Para talaga to sa inyo. Aries, Leo, and Sagittarius. You have come into your own power. Now is the time to take the lead of a situation and be strong. Using the power of intentions, be clear. Oh, ikalawang card na to. Nagsabi dito. Using the power of intentions, be clear with your purpose and define where you are heading. Okay. Ito yung sabi ko rin na kailangan ng pagbalanse sa inyong isipan, emotion. You are being told that hard work is important, but so is quality time with your loved ones. The balance between work, play, family, and career must be maintained for overall wholeness and success. This is to remind you na kailangan ng pagbalansa dito ng oras para sa pamilya, sa iyo, sa karera. Spirit's Guide. Spirit's Guide, Angel, Archangels, Guardian Angels. Mensahe niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 11 to 17, 2024. Okay, this is connected to your first card here. Sabi po ni Archangel Gabriel, as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Yes, kasi ma-refresh yung energy nyo. Sure, kasi ako niyan, kasi magkakaroon na. Kasi yung energy ng mga bata, na it will refresh you also. Kahit na yung inner child nyo. Tapos kung bigyan nyo ng panahon ng iyong inner child, ang mga bata, apo, anak, mga yung pamangkin, di ba, purity and innocence, marerefresh kayo niyan. So take time. Ano pa po ang mensahe?
Sabi po ni Archangel Jophiel dito, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Take time to our nature also. Okay? So that is your reading, Aries, Leo, Sagittarius for this week, March 11 to 17, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.